Lalo na kung nalalaman ng customers na Pilipino ka. Ang bababa ng tingin nila minsan. Nakaupo lang siya doon, umiiyak. Hanggang sa nakatulog na lang siya at walang nakacheck sa kanya. Walang guard na pumasok, walang nakakita. Hanggang sa hindi na siya nagising, hinahanap na siya ng TL niya, mga ka-workmate niya. Hanggang sa may naamoy na raw na parang patay na daga. Kaya pumasok ang mga taga-facilities para i-check. Doon nila nakita yung katawan ng babae patay na. Sabi, inatake daw sa puso. Binalot siya at dinala agad. Isinara ang nap room ng ilang linggo para i-disinfect. Nagising na lang ako bigla, inaatake pala ako ng bangungot. Sinampal ako ng TL ko kasi lampas lunch na daw ako. Hinahanap na pala nila ako. Nasa nap room lang ako. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. At laking gulat ko, pareho sila ng kwento na narinig. Lalo na yung mga tenured na agents. Alam nila ang kwento, pero ayaw na nilang banggitin pa sa management. Kasi sensitive na usapin. Naawa talaga ako sa babae. Kasi hindi lahat ng nagtatrabaho sa BPO ay emotionally strong. Yung iba, hindi kinakaya, nagre-resign, nag-AWOL, o nauuwi sa depression. Simula noon, kapag may naririnig na umiiyak o may kakaibang nararamdaman sa nap room sa 12th floor, dinadaan na lang sa dasal. Hindi naman daw nananakit pero may mga pagkakataong may kinukuha raw sila. Kasi hindi sila matahimik. Nag-resign ako 3 years ago. Pero sa sumunod kong BPO job ganun pa rin. Parang paulit-ulit lang. May mga incidents pa rin cardiac arrest. At hindi lang sa nap room pati na sa production floor. At dun mo ma-meet minsan si Junjun.